Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang tila harap-harapang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno at ang tila walang katapusang pamumulitika ng administrasyon na siyang nagdudulot ng kaguluhan ngayon sa bansang Pilipinas. Mga kasundaluhan at retired Mayor General Romeo V. Pugues tila pumalag na sa wakas at kinalampag ang mga kabulastugan na kinasasangkutan di umano ng gobyernong ngagva ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, source online, bumibili ng katapatan. Ganito ilarawan ni retired Mayor General Romeo V. Pugues ang anunsyo ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa base pay increase ng military at uniform personnel MUP na ipatutupad sa 3 yugto mula 2026 hanggang 2028. Ayon kay retired General, kailangan talaga ng mga sundalo ng dagdag sahod, ngunit kaduda-duda umano ang tiempo ng anunsyo dahil ito ay ginagawa sa gitna ng sunod-sunod na isyu ng korupsyon sa gobyerno. Oo, kailangan ng mga sundalo ng dagdag sahod, ngunit ang pagbibigay nito sa gitna ng isang iskandalo ng korupsyon ay isang taktikang pagbili ng katapatan. Alam iyon ng mga sundalo. Para sa retiradong general, hindi maaring ihiwalay ang usapin ng aumento sa mas malaking konteksto ng tiwala ng publiko at ng hanay ng sandatahan sa pamahalaan. Tila ipinaparating na alam na ng mga sundalo kung kailan sila tinutulungan ng tapat at kung kailan sila ginagamit bilang panangga sa krisis ng isang administrasyon. Dagdag pa rito, kapansin-pansin din para sa marami na hindi agad ibinibigay ang buong aumento, kundi hinahati-hati ito hanggang sa huling taon ng termino ni Marcos Jr. sa 2028 sa gitna ng tumitinding usapin sa flood control scandal at iba pang aligasyon ng irregularidad sa pondo ng bayan. Lalong umiigting ang tanong ng publiko, ang aumento ba ay tunay na malasakit o isang estratehiya para patatagin ang kapit sa kapangyarihan? Hindi naman nakapagpigil na bumuelta at magsalita na sa publiko si Greco Bilgeca matapos tila magmakaawa na ng gobyernong ngagva at gusto na di umanong makipagbati sa Vice President na si Sara Duterte. Akala ata nila kakausapin lang sila ni Sara, okay na. Ito ang reaksyon ni dating Presidential Anti-Corruption Commission PACC Chair Greco Bilgeca sa pahayag ng Malacanang na bukas umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagdialogo kay Vice President Sara Duterte para sa kapayapaan at pagkakaisa. Palasay, PBBM open to talk to VP Sara for peace. Akala ata nila kakausapin lang nila si Saray, okay na. Di nila naisip na hindi lang kay Sara sila may atraso, kundi sa lahat ng Pilipino na nagtiwala sa kanila. Ngunit pinagtaksila nila, pinagnakawan at inabuso. Pahayag ni Bilgeca. Ang naturang reaksyon ay tugon sa naunang pahayag ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na bukas ang Pangulo sa anumang diskusyon, kabilang ang pakikipag-usap kay VP Sara alang-alang sa unity. Sa lahat po, open ang Pangulo sa anumang diskusyon para po for unity's sake, ani Castro sa media briefing. Ngunit ayon kay Bilgeca, hindi raw maisusulong ang tunay na kapayapaan kung hindi kikilalanin ng pamahalaan ang mas malalim na pananagutan nito sa sambayan ng Pilipino na aniya ay nakaramdam ng pagtataksil at pang-aabuso. So, pag-usapan muna natin yung mga magpapasko di umano sa kulungan. Naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa ayon kay Attorney Harry Roque. Nanindigan naman ang kampo ng senador na hindi siya pwedeng ipaaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Mag-iisang buwan nang hindi nakikita ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ng bali-balitang may arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. Sa Facebook post ng kaalyado ni de la Rosa na si Attorney Harry Roque, sinabi niyang inilabas na nga ang arrest warrant laban kay Bato na siyang nanguna sa drug war ng Administrasyong Duterte noon bilang PNP chief. Ay, Harry Roque!
Sana naman hindi fake news yan, ha? Baka naman fake news yan. Hindi. Ako'y naniniguro lang kasi meron na daw warrant of arrest. Ang nagsabi nito si Boying, no? Alam naman natin si Boying, medyo duda ako talaga doon. Pero iba ata ang source nito si Harry Roque at sabi niya reliable yung kanyang nagsabi rin sa kanya na meron na nga talagang warrant of arrest kay Bato. Well, anyway, sinasabi ko lang sa inyo, hindi ko po alam kung fake news yan or totoo. But anyway, i-discuss natin, ha? Pinayuhan pa ni Roque si De La Rosa na huwag magpapakidnap. Kahit mismong abogado ni Senator Bato, mukhang naniniwalang may arrest warrant na laban sa Ay, si Atty. Torian, no, sinasabi meron ngang warrant of arrest na. Pogi nung katabi ni... Hindi, kaibigan natin yan, taga-SME na yan. Basta taga-SME na, pogi talaga. may pinagmanahan. Pero si Atty. Torion, sinasabi na meron nga warrant of arrest. Ito, nakakasama ng loob dito. Ang dami na nating problema sa Pilipinas, di ba? So, hindi umuusad. Walang nangyayari. Dito sa mga flood control investigation, dito sa ghost projects, pero tila ang mga makukulong ay puro DDS. Kesyo ito ay patungkol sa prime water, kesyo ito ay patungkol sa donasyon sa kumpanya, kesyo ito ay patungkol sa pogo, kung ano-ano pa man. Basta mailihis nila doon sa usaping patungkol sa ghost projects. Yung patungkol sa flood control projects, yung mga lintik na insertion na ginawa na itong mga congressman sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaya nga kung ano-anong ano-ano na sino-sino ikukulong. Remember this, nagpangako si Bongbong Marcos. At together with Boying, sabi ni Boying, sa December 15, meron nang makukulong. At sabi rin ni Bongbong Marcos, bago magpasko, marami nang makukulong. Ang problema dito sa issue na to, okay kung may makukulong. Pero sana yung makukulong, yung nagnakaw, yung mastermind ng ghost projects. Naiintindihan? Bakit tayo kung saan-saan napupunta? Bakit nauuna pa yung iba? Kaya nga sabi ko, kung totoo man to or hindi, itong kay Bato, kung fake news man to o hindi, pero ako naniniwala na may katotohanan kasi kailangan nilang magpakita ng meron silang ginagawa. Parang meron silang kota sa taong bayan eh. Pag hindi sila nakapagpakulong, wala naniniwala sa investigasyon nila. Ang problema, yung ipapakulong naman nila, walang koneksyon sa ghost projects, naiintindihan po natin. Alam mo, ginigisa tayo sa sariling mantika. Gusto nila, mayroon silang maipakulong. Pero nakakaligtas yung mastermind. And this is public knowledge. Yung administrasyon po ngayon, sa pamumuno ng magpinsan, ang mastermind. So panalo sila doon. Nakakaligtas sila doon sa nakaw nila. Hayahayang buhay. Pangalawa, eliminating political enemies. This is very important. Bakit? Mamaya i-explain ko. Pero pansinin ninyo, lahat po ng kinukulit ngayon ng gobyerno, lahat po ng makukulong ngayon ng mga politiko, lahat ng hinahabol ng gobyerno nito, political enemies. Kaya wag po tayo papadivert dyan, Mamaya po i-discuss nating mabuti yan. kanyang kliyente. Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito. Kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Ayan. Alam mo, may punto rito si Atty. Torion eh. Kaya naman tayo ay sana nakikiusap sa Supreme Court. Pakibilis-bilisan naman ng galaw. AFP. Nga? Ano? Ilan pa ang makikidnap na politiko? Ilan pa ang makikidnap na political enemies? Ano, bastusin na natin ang korte ng Pilipinas? Dahil ang babagal ninyong magsikilos? Dahil mga tahimik kayo? Sinampahan na ito ng kaso eh. No? Pinapasagot, kung tama ang aking pagkakaalala, pinapasagot na ng Supreme Court yung pagkakakidnap di umano kay PRRD. So, umuusad na. Kaya lang, mabagal pa rin. Hanggat hindi nagkakaroon ng desisyon na yung pagpapadala kay PRRD sa dahig ay illegal, unconstitutional, baka mamaya nadala na dun si Bongo, nadala na dun si Bato, nadala na dun si Sara. Tapos saka kayo magdidesisyon, hindi na natin makukuha dun.
Naiintindihan po? Hindi na natin makukuha doon yung mga pinakdala, yung mga kinidnap sa dahig. Kaya naman, kung gagawa kayo ng aksyon, sana hindi papatay yung kabayo. Diba? Baka saka nyo ihain yung damo, patay na kabayo. Pakibilis-bilisan naman. Kasi hindi maganda yung mga precedents na nangyayari. Oh. And until walang pumipigil sa ginagawa ng gobyerno na ito, Supreme Court, AFP, hanggat walang pumipigil sa ginagawa nila at sinasabing mali yung ginagawa ng gobyerno, tutuloy nila yan. Ilang pang kikidnapin papuntang dahig? Gising, oy! Ayon sa Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman, wala siyang impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant kay De La Rosa. Siyempre, hindi niya magsasalta. Walang bayad. hindi. Seriously, hindi naman niyang kliyente si Bato. Diba? So, hindi mo naman muna magsalta yan. Focus siya kay PRRD. Pero muling nanindigan si Ombudsman Boying Remulla na totoo ang arrest warrant. Iginiit niyang hawak niya ang unofficial copy nito. Tingnan nyo, you just observe. Okay? Yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Mamaya, didiscuss natin mabuti. Remulla Brothers, hawak na ang Pilipinas. Sila na nagpapatakbo. Tingnan nyo. Kaninong idea yan? Sabi naman noon ng ICC, kung wala sa official communication channels ang ulat, hindi ito kumpirmado. Sabi din ni Remulla, huling nakita ang senador sa Pampanga. Pero ang kampo mismo ni De La Rosa, wala raw ideya sa kinaroroonan niya ngayon. Hindi rin daw Alam ko kung nasan si Senator Bato. Nandito. Kunin nyo. Galibol to mga. Baka maniwala na naman kayo. Tapos gamitin nyo sa aking kaso. Itinatago ko, hindi ko nga naaaninag ang ano niyan. Ang buhok niyan. Ay, nako. Kausap ni Atty. Torion ang kanyang kliyente. Tanging asawa lang daw nito ang kausap niya. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Korte Suprema ang petisyon ni na dating Pangulong Duterte at De La Rosa na kumukwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Yan sinasabi natin, kine-question yung authority ng ICC, nakabinbin pa. Hanggang kailan kaya ibibinbin ng Supreme Court to? Katulad ngayon, pag naging sinabi ng Korte Suprema, illegal yung pagkakabitbit kay PRRD ron, makukuha pa ba natin si PRRD? Wala na. Diba? Pero okay pa rin yun. At least, hindi na pwedeng gawin sa mga susunod. No? Ang pinupunto ko lang dito, bilis-bilisan. Baka wala nang kwenta yung desisyon yung Supreme Court bago lumabas. Naku kayo. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Court. Base raw yan sa International Humanitarian Act. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal para sa grave crimes. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, no? Yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Nagbabalita mula. Yan ang sinasabi mo. Pero, yes, pwede isuko. Pero dapat padadaan sa korte ng Pilipinas. Hindi yung pwede ka lang basta tangayin ka, pumunta dyan sa bahay mo si Torre, tapos may dalang warrant of arrest ng ICI, dadaling ka na ron. Dapat paharapin. Dapat alam mo yun, may due process. Paharapin sa korte. Yan po yung pinupunto ng mga abogado rito. Hindi ka pwedeng dalhin doon basta-basta. Dapat pwede mo munang i-defend yung sarili mo sa harap ng korte. Oh, ngayon kung na-desisyonan, dapat dalhin, di dalhin. Pero ang hindi ko maintindihan dito, meron tayong hustisya, meron nga tayong ombudsman eh. Gago ba kayo? Meron nga tayong korte gumagana. So are you telling us, hindi gumagana ang hustisya sa Pilipinas? Tanggalin nyo na Supreme Court, tanggalin nyo na rin ombudsman. Anong purpose ng mga yan? Dalhin na lang natin sa international court, yung sinasabi nyo, international court, di ba? Yan ang hindi tayo magkakasundo eh. Kasi kayo, you just want to eliminate political enemies. Kahit na masagasaan na yung ating soberanya. Obvious naman eh. O ito, next topic po tayo, pag-usapan natin, nakatugtong ito. Kaya nga naman ngayon, ito tingnan natin mabuti ha, ang umuugong na ipakukulong bago mag-December 15, si Bato, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, tsaka to si Revilla. Tapos, magtataka kayo, si Martin, na talaga namang napakadaming ebidensya, hindi makakasuhan. Etong si Batman na si Recto,
i-discuss natin yan maya-maya lang, dapat kinakasuhan din. Pero wala ding kaso. Kaya nga may nakapagsabi sa akin, ito from a reliable person. Okay. Natanong ko kasi, medyo malalapit sa mga politiko itong natanong ko. At saka to hindi to bias. So kayo na lang humusga kung tama ang pagkakasabi sa akin. Siyempre, tanong ako, sabi ko, anong nangyayari kay Bongbong Marcos? Bakit parang mali-mali ang desisyon niya? Parang, nag-iisip pa ba siya? Alam mo sabi niya, Coach Oli, hindi si Bongbong nagpapatakbo ng bansa natin. Ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon, Remulla Brothers. Pansinin mo, di ba? Yung sinabi, may pinapasok, walang pumasok na baril sa KOJC. Parang ang tanga naman ni Bongbong, di niya alam. Tapos isasabihin niya walang pumasok na baril sa KOJC, kitang-kita naman, 5,000 pulis, lahat sila may mahahabang baril, hindi nila nakita. Yun yung sinabi. Binubulong lang sa kanyang sitwasyon. Yung pagkakakidnap kay PRRD, hindi niya idea yun. Idea yun ng mga kaliwa, pero nagpapatupad, Remulla Brothers. At di umano, ang gumagalaw naman sa financing, si Martin. So pag tiningnan mo talaga, ito ay talagang may katotohanan. Isipin niyong mabuti. Ha? Bakit natanggal si Torre? Sinong may gawa? Di ba meron silang hindi pagkakasunduan ni John Vic? Ang laki ng nagawa ni Torre, halos isuko niya na yung kaluluwa niya sa demonyo. Ginawa siyang PNP chief, saglit lang. Bakit? Iringan sila ni John Vic. Hindi nila matatanggi yun. Bukod sa tinawag silang adik, bukod sa tinawag na pangit lahat ng adik na na-offend si Lisa at si Bongbong, pero ang talagang ano niyan, critical niyan, hindi magkasundo si Torre at si John Vic. So ang may hawak ngayon, ang kumokontrol ngayon. And possibly, ito sa kwento sa akin, hindi ko alam, ha? Sabi ko, asan si Lisa? O yun. Si Lisa, si Tambi, pero ang talagang gumagalaw, Remulla Brothers. Kaya nga naman ito, basahin natin. Sabi, Ombudsman eyes malversation plunder cases versus Bong Revilla. Kayo ba'y naniniwala pa dito? Kasi meron nang naging problema dati si Bong Revilla, di ba? Nagka-problema na. Tama o tama-tama? Kung totoo man yun or hindi natin alam. Pero for discussion purposes, kahit totoo yun, uulitin pa ba niya ngayon? Malabo eh. Pero pansinin nyo nga, ito'y malinaw pa sa sikat ng araw. Ang mga ginigipit ngayon. Tingnan mo mga senador, bakit? Duterte Black. Bakit? Pag kinasuhan ng impeachment si Sara, di ba nablangko ng Senado? Nung nablangko ng Senado, nahinto ang impeachment. Pero kung wala na to si Bato, wala si Cheese, wala si Jinggoy, wala na rin si Villanueva, makakalusot yung impeachment. In short, political rival. Eliminating yung kalaban. Tatandaan nyo to. This is public knowledge. Ang dami na pong nagsasabi nito. Si Bongbong Marcos walang planong bumaba sa 2028. Kung bumaba man niya, napilitan, ang ilalagay niyan, yung kakampi niya para hindi siya makakasuhan. Pero ang unang gagawin niyan is to eliminate ng kalaban para hindi makasuhan. At hindi siya bababa. Abangan ninyo itong sinasabi ko. Trinay na nila to once. Diba? Nagkaroon ng People's Initiative. Gagawin nila ulit to ngayon. Ngayon, yung tungkol dito kay Bong Revilla, ito ay political rival sa Cavite ng Remulla. Kaya dinidiin. And at the same time, may go signal sa ibabaw. Alam nyo kung bakit? 3 anak nito.
3 anak. Congressman. Hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. So easy target siya. In short, namarkahan tong si Bong Revilla na DDS. Maglalabas kami, ha? Tingnan ninyo. Ng mga patterns ng kakasuhan kung sino-sino. Lahat po yun connected sa Duterte. Wala namang connection to sa ghost projects. Oh. Walang connection sa ghost projects yan. Yung mga kinakaso kila Cheese, walang connection. Easy target kasi to si Bong. Gaya ng sinabi ko, kasi nga dating may kaso. But all the more, hindi niya nagagawin kasi kung totoo man yun or hindi, ayaw na niya ng gulo. Iiwas na siya. Kaya malabo itong sinasabi nitong mga Rimulya brothers. At the same time, easy target din to dahil artista. Kaya nga sabi ko, tinarget si Cheese tsaka ito eh. Bakit? Si Cheese kasi sikat din yung asawa, si Hart. Ito naman, sikat din na artista. Pag tiningnan po natin ang nangyayari, kahit hindi po interested sa politika, madadivert mo yung atensyon doon sa mastermind pag ang pinag-uusapan artista. Kasi maraming magiging involved eh. Yung walang kamalay-malay sa politika na tao, hindi interesado sa politika, masasama mo. So pag naririnig mo, ay nakulong si Cheese, ay nakulong si Bong Revilla. Artista eh. Papatulan ng iba. Mapapasama imahe, na-divert na tayo. Di ba? Kaya gumagalaw ang Congress. Naaalala nyo, Duterte Youth Party List, 3 boto rin. Natanggal. Ha? Eh, ang balita natin dito. Ito, balita. Yung anak ni Boying, kayo na mag-check sa mga taga Cavite kung ito'y totoo. Eh, hindi mananalo doon sa anak ni Bong Revilla as governor kung walang tulong ng Revilla. In short, parang Sara Duterte at Bongbong Marcos. Kaya naman nanalo lang si Bongbong is because of Sara. Pero darating na magtatalo sila sa presidency sa 2028, tapos na ang panahon ng Marcos. Same thing dito sa Rimulya. Kaya pinag-iinitan ngayon ang Revilla kasi yung anak ni Boying, ang sabi, ay hindi kaya niwala sa kalahati ng anak ni Senator Revilla. Pero ang nag-trigger daw ditong matindi, ito ilalabas natin to, hihingin natin kung ito ay may katotohanan. Ang sabi kasi dito, na-trigger daw tong Rimulya na ikinagalit din, di umano, lang nasa ibabaw dahil si Bong Revilla at si VP Sara ay nagkita sa ibang bansa. So, alam nila, di umano, na magkaibigan si Sara at saka si Bong Revilla. In short, kaya target din to si Bong Revilla bukod sa artista na markahang DDS. Sa gobyerno ngayon, pag markado kang DDS, ididiin ka. Hindi natin alam bakit sila nagkita sa ibang bansa. Okay? Meron daw nakapicture, na videohan, etc. na ikinagalit nung babae sa Malacanang. Di umano. So in short, sa tingin ko nga yung mga anak nito hindi pumirma ng impeachment ni VP Sara. So, posibleng magkaibigan sila ni Sara talaga. Ito'y alam naman ng mga taga Cavite. Kaya pinag-iinitan. Ito masakit sa Pilipinas, no? Nalayo na tayo doon sa totoong issue. Ang issue ngayon, sino ba yung nagnakaw? Sino yung may ghost projects? Bakit? Yung wala namang ghost projects, kung ano-anong sinisilip nyo, pero yung mga katulad ni Tambi, nanuknukan na ng dami ng ebidensya, hindi nyo kasuhan. Nakikita po.
Okay, maglalabas, hindi natin titigilan to. Kasi kami, magbabantay talaga kami. Kung tatarantaduhin nyo si Bato at isusunod pa raw si Bongo, yan ang mga next in line. Wala na kayong aasokasuhin kundi mga Duterte. Hindi rin namin kayo tatantanan. Ilalabas namin yung pattern nyo. Kitang-kita naman ng taong bayan may pattern to eh. Galit sila din kay Cheese dahil hinarang yung 4th tweet di umano. Yeah? Kaya kung yung mga lalabas dyan, puro DDS yan. Ha? Wala namang problema kung gusto nyo ipakulong si Bato, si Cheese, si Bong Revilla, etc. kung sino-sino. Okay lang yan. Padaanin nyo sa due process. But for the meantime, focus muna tayo dun sa mastermind. Bakit inuunan nyo yung mga kalaban nyo? Focus muna tayo doon sa ghost projects. Sino-sino yan? Mga animal kayo, nataguri ang pork barrel, si Tambi tsaka si Sandro. Walang kaso. Bobo ba kayo? Wala kayong makitang ebidensya? Kung sino-sino sinisilip nyo, yung klase kayong abogado. Niluloko niya itong mga taon to. Ba't papayag ba tayo? Ito hindi pagtatanggol kay Bong Revilla, ha? Inuulit ko, hindi rin namin pinagtatanggol si Cheese. Hindi rin namin pinagtatanggol si Villanueva. Kahit yung bilyar. Diba? Pero nakikita kasi natin ganun eh. Kung gusto nyo parusahan yung bilyar, okay lang. Pero ba't kailangan yun? Kasi kailangan nila matanggal yung 2 bilyar eh. Boto yun sa impeachment. Nakikita nyo po yung point, kaya nanggagalaiti ako dito. Hindi sa pinagtatanggol namin yung mga yan. In the proper time, kung gusto nyo silang imbestigahan, okay lang. Ipakulong nyo muna yung mastermind ng ghost projects. Then punta kayo sa kanila. Ayos ba tayo doon? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Bakit? Sa mga taga Cavite, ito'y tanong ko. Hindi ba kaya manalo ng Rimulya doon? Nang hindi ini-eliminate ang Revilla? Diba? Kaya bang manalo ng governor doon? Nang hindi ini-eliminate ang Revilla? Dahil ang balita namin sa Cavite, ang gusto ng tao, Revilla. Tama ba? O tama-tama? Wag na nga natin puntahan yung droga. Baka mamaya, lumayo tayo. Pero doon pa lang eh. Baka mamaya, masili pa natin kung sino nagdodroga dyan. Yeah? Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin to si Batman. Batman Recto. Ito ba kaya niyong panagutin? Pag-usapan natin. Dapat papanagutin si Executive Secretary Ralph Recto, dating Finance Secretary na nasa likod ng paglilipat ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations, kabilang na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon ito kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kasunod ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na paglilipat ng 89.9 billion pesos na halaga ng excess funds. Tamo dyan, maliwanag oh. Illegal, unconstitutional, kriminal. Magnanakaw, bawal. Ano pang gusto nyong salita? Pang-aabuso, pangungupit. Yung paglipat ni Recto. Kasi yung paglipat itself, bawal. Yung para sa PhilHealth, para sa PhilHealth. Diba? Ganun lang kasimple yun. Parang siyota lang yan. Kunwari. Ang para kay Banatbay, para kay Banatbay. Hindi mo pwedeng ilipat kay Boss Dada. At yung para kay Boss Dadang siyota, hindi pwedeng kay Banatbay. Yun ang punto. Hindi porket payag sila. Kunwari lang kunwari. Diba? O kunwari sa Malacanang may payag dyan. Palitan ng siyota. Ew. Naku, nai-imagine ko. O kunwari lang. Hindi po pwede yun. Bawal yun. Bawal yun sa mata ng Diyos kahit payag pa kayo dyan sa Malacanang magpalitan ng siyota pag kayo ay nasa alapaap. Example. Kadiri. Di ba? Bawal yun. Hindi po dito issue if it's too big or if it's too small. You know what I'm saying? Those who know, alam nyo na. If you know, you know. Okay? So hindi issue dito if it's too big. Bawal yun. Parang ganito, bawal ilipat. Ang nakipagpalitan dito si Recto. Kaya nyo bang kasuhan? Ang kinupitan nyo rito, animal kayo?
PhilHealth. Ito'y kalusugan ng mga mahihirap. 89 billion. Tama ba 89 billion? 89 million. 89 billion nata ito. Ganyan kayo kalupit. Tapos sino gusto nyo silipin? Si Chis Escudero. Yung prime water ng bilyar. Ako po'y nakatira sa may prime water. May problema talaga kami sa prime water. Okay? Kaya hindi ko pinagtatanggol yung bilyar. Pero animal kayo. Ang laki ng problema natin ngayon. Pinoproblema nyo yung prime water. Pinoproblema nyo yung dolomite. Di ba? Ngayon, siniinan nyo naman si Bong Revilla. Mga gago ba kayo? Tapos yung nagpapahirap sa atin, nakatulad nito si Recto, liligtas ninyo? Hindi nyo kayang kasuhan? Dahil kakampi nyo? Dahil nagbibigay sa inyo ng magandang tax? Sindikato kayo, animal, kung ganyan kayo ng ganyan. Ng PhilHealth sa National Treasury. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, illegal yan at hindi po pwede yan. Gate pa nito, kasunod ng kautusan ng Korte Suprema, labag sa batas ang... Kaya nga ako, alam mo, ito yung sinasabi daw kaya daw hindi nila makasuhan si Tambaluslos, ito si Martin, kasi wala silang ebidensya. Dahil ebidensya lang nila ay hindi katanggap-tanggap sa korte dahil ito ay hindi sinumpaang salaysay ni Saldico at yung hindi maayos na notaryo di umano nitong si Gutesa. Gago ba kayo? Taka kayo? E di kumuha kayo ng ebidensya. Paano kayo nagkakaroon ng ebidensya kay Chis Escudero, kay Bong Revilla, kay Bato, kay Villar? Yung political enemies nyo na gusto nyong i-eliminate, bakit kayo may resibo? Bakit kayo nakakakuha ng ebidensya? Di umano, kahit yung ebidensya nyo ay peke. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!